Ayos mga kaibigan, ako si Haris Sultan mula sa magandang bansang ito na tinatawag nating Australia, ang Land Down Under. Matagal ko nang sinasabi na kung ano man ang nangyayari sa Britain at Amerika, nauwi rin dito sa Australia. Mukhang sumali na rin ang Australia sa karera ng pagsira sa sarili nitong kultura kapalit ng ibang mga kultura. Ganito ang sitwasyon sa Australia ngayon. Pakinggan natin ang ministro ng pulisya ng New South Wales na si Jasmine Catley. Ang Sydney ang kabisera ng New South Wales. Ang Sydney, wala pang 2 buwan na nakalipas, ay nakaranas ng pinakamasamang pag-ataking terorista sa Australia mula noong 1996, kung saan 15 katao ang napatay. Gawa ng isang miyembro ng banyagang komunidad o kultura. At ang ating New South Wales na pulisya at pamahalaan ay naniniwala na mas mainam na gastusin pa ang inyong pera para sa mas mahusay na liaison team. Sa tingin nila, makakabawas yon sa mga teroristang atake. Iyan ang layunin niyan. Pero ang gobyerno at ang pulisya ay hindi handang harapin ang malaking issue na hindi pinapansin. May mga kulturang marahas at hindi makikibagay sa lipunang Australiano, kaya kailangan ng mas mahigpit na hakbang para mabawasan ito. Pero sa hindi malamang dahilan, pursigido ang Australia na ulitin ang parehong mga pagkakamaling ginawa ng UK, mga 5, 10, 15, 20 taon nang nakalipas. Na ang ginawa ay palugurin ang mismong kultura na galit sa atin, na hayagang nagsasabing sisirain ang ating paraan ng pamumuhay. Mababang uri ang ating pamumuhay. Sinasabi nila yan sa UK. Pinipilit ang mga Muslim na sundin ang British values. Ngayon, hindi namin gusto ang kultura ninyo. Hindi namin gusto ang pagsusugal, homosexualidad, pagiging mapagpalit ng kapareha at mga batas na gawa ng tao. Ayaw namin yan, mas gusto namin ang meron kami. Doon na lang kami, salamat. Naniniwala kami na Islam ang pinakamagandang pamumuhay. Ang pamumuhay at batas ng Islam, ang Sharia, ang pinakamaganda. Naniniwala kami si Allah lamang ang may kataas-taasang kapangyarihan at matatag kaming naninindigan dito. At sinasabi nila yan sa Australia. Na mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatag. Nakakalimutan natin yon araw-araw. Tuwing wala ang sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay, nababawasan ang ating danggal. Tayo ay minamalit. Nawala na ng halaga ang dugo ng Muslim. At sinasabi nila yan sa Amerika. Ang Amerika ang cancer. Amerika, ang kamahalaan ng Amerika, sekularismo, demokrasya, kapitalismo. Ito ay mga cancer na kumalat ang kanilang sakit sa buong mundo. Sa Amerika at sa gitna ng sirangan. Dito sa Amerika, may kalayaan ng mga tao na, gaya ng sinabi ko kanina, gumawa ng zina, gumawa ng mga kahalayan. Pero kapag nagsalita ka, nagkakaproblema ka. Pagod na ang mga hindi Muslim sa cancer na ito, pati sa pamahalaan ng Amerika at demokrasya. Nais na nilang subukan ang bagong paraan ng pamumuhay. Bilang Muslim, dapat natin maunawaan na may bago tayong paraan ng pamumuhay. Si Rasulullah ay ipinadala bilang awa para sa buong sangkatauhan. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ipinadadala siya bilang awa. Bakit? Dahil ang pamumuhay na dala niya ay magdadala ng awa. Ang pamumuhay na dala niya ay magdudulot ng kapanatagan sa Muslim at hindi Muslim. Kaya hindi na mag-aalala ang mga hindi Muslim sa mga isyong kinakaharap nila ngayon. Kailangan nila dahil ang Islam ay makatarungang relihiyon na ipinatupad. Sinasabi yan kahit saan, pero hindi maintindihan kung bakit pursigido ang mga kaliwa at woke na institusyon at politiko na linlangin ang mga katutubo at palugurin ang mga gumagawa ng kasalanan. Pakinggan mo ito. Napakabobong pahayag nito. Bukod pa dyan, mag-e-empleyo rin tayo ng 30 bagong maklos. Narinig mo ba yon? Maklos. Alam mo ba ang ibig sabihin ng maklo? Diyos ko. Ang ibig sabihin ng maklo ay Multicultural Community Liaison Officers. Kaya magkakaroon sila ng 30 maklo na papasok
at mag-oobserba lang. Ano ang nangyayari sa komunidad ng Muslim, komunidad ng Hindu, at komunidad ng Vietnamese, at lahat ng iba pang mga komunidad na, sa totoo lang, ay hindi naman nagdulot ng anumang problema sa lipunan. May ilang maliliit na problema tulad ng pabahay at pagbaba ng sahod. Pero walang malakihang issue o problemang pang-estratehiya. Wala silang estratehikong banta sa pamumuhay ng mga Australiano, pero may isang kultura na laging nagbabanta sa ating paraan ng pamumuhay. Para mabawasan yon, nagpasya ang pamahalaan ng New South Wales at ang kapulisan na magtalaga ng 30 maklos. Ang ating 30 maklos ngayon ay magdodoble sa kapasidad natin sa buong New South Wales. Kaya mayroon na tayong 30 noon at hindi ito gumana. Kaya pala hindi sapat ang unang 30 dahil nauwi ito sa teroristang pag-atake sa Bondi Beach. Binabaha tayo ng mga pro-Pali, pro-Hamas, pro-teroristang protesta tuwing weekend. Kaya hindi nila naisip na baka walang silbi ang 30 maklos na ito. Naisip nila na baka mas maganda kung gawing 60 mula sa 30 gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Patuloy silang gagawa ng mga pagkakamaling ganito hanggat hindi natin sila pinalalayas. Hindi sila dapat mamuno sa atin. Wala silang kakayahan. Sa pinakamabuti ay inutil sila at sa pinakamasama ay kasabot pa. Isang napakahalagang bahagi ng pagpupulis. Hindi sila mga sinumpaang opisyal, pero sila ay mga miyembro ng komunidad na malalim ang ugnayan sa kanilang komunidad ng mga migrante. 100% ginagaranti ako sa iyo. Itong 30 maklos o kung ilan mang maklos, inaakala kong karamihan sa mga maklos na ito ay magpo-focus sa komunidad ng Muslim. At sinabi niya na sila ay galing mismo sa loob ng komunidad. Parang pinagbantay mo ng pusang gatas. Mga mahal kong Aussie, dala kong malawak na kaalaman tungkol sa nangyari sa Britain nitong huling 5 taon. Kaya ang Home Office sa UK ay talagang nakikipag-ugnayan sa mga Muslim advisory groups. Kaya yun ang kanilang mga maklo. Tatanungin nila, anong ibig sabihin ng jihad? Yung mga tao sa London nagpoprotesta at sumisigaw ng jihad. Ano ba yon? Ano ang solusyon para mapalaya ang mga tao sa concentration camp mula sa Palestina? Anong solusyon para mapalaya ang mga tao sa kampo? Alam mo ba na sinasabi ng Muslim Community Liaison Officer sa kanila na ang jihad ay panloob na pakikibaka? Pagkatapos, tinanggap ng Met Police ang pahayag nila at sinabi na hindi nila kakasuhan ng mga ito dahil maaring iba-iba ang ibig sabihin ng jihad. Iyan ang gagawin ng mga taong ito. Kaya ang mga kaibigang Islamist ay gagawin ang gusto nila. Magdasal sa kalsada, masipa sa puwet, tapos may mga pulis na matatanggal sa trabaho. Pagkatapos, sisigaw sila ng globalisahin ng intifada at kailangan ng jihad. Magagalit ang publiko at magrereklamo tayo sa pulis. At pupunta ang mga pulis sa mga maklo na ito. Sasabihin nila na ang jihad ay panloob na pakikibaka lang at ang mga taong ito ay racist at Islamophobes. Kailangan natin ng definisyon ng Islamophobia na isinusulong din ng parehong mga maklo sa UK. Hindi kaya ng mga taong ito. Kung ito'y pakikipagsabwatan o ideological na indoktrinasyon, hindi ko alam at wala akong interes. Sige, kapag lumabas na ang ebidensya at ipinakita ang kanilang pakikipagsabwatan, tatawagin ko silang ganon. Sige, pero hanggat wala pa, mananatili akong bukas ang isip pero wala akong pakialam. Ang pagiging bukas ang isip na ito ay hindi magandang balita para sa kanila. Walang kakayahan at hindi kompetente ang mga taong ito para mapanatili ang pamumuhay ng mga Australiano. Kinamumuhihan nila ang mga pundasyong pagpapahalaga ng kanluran at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para gibain ito isa-isa, piraso-piraso. At hindi natin hahayaan yon. Sa kabutihang palad, may eleksyon tayo sa loob ng 2 taon. Hayaan natin sila magkamali. Alam mo, kapag nagkakamali ang kalaban mo, huwag mo silang gambalain. Oo, alam kong kapalit ito ang ating kinabukasan at kaligtasan. Pero hayaan natin silang magkamali, mga kaibigan. Dahil bawat pagkakamali na ginagawa nila, lalo lang itong pinapalakas ang mga matitinding konserbatibong boses sa Australia. Bahagi na sila ng kanilang multicultural na komunidad at kinukuha natin sila para tumulong sa pulisya na malaman ang nangyayari sa paligid para maging tulay sa pagitan ng pulisya. Interesado ka raw? Pero bakit walang lumalapit sa aming dating Muslim? Lumalapit kayo sa mga Muslim. Tiyak na puro imam din, mula sa parehong mosque ang lalapitan ninyo. Silang mga yon. Bakit hindi kayo magtanong sa dating Muslim kung ano palagay nila sa Islam?
Sila rin ang pwede ninyong lapitan. Bakit 75% ng mga tao sa ating terror watch list ay mga Muslim? Kahit 4% lang sila ng populasyon ng Australia. Bakit nga ba? Lumapit kayo sa amin. Sasabihin namin sa inyo. Ipakikita namin sa inyo ang Quran, ang Hadith. Pero hindi kayo lumalapit sa amin dahil hindi naman kayo interesado dyan. Wala silang interes dyan. Gagamitin ko ang aking pribilehiyong kayumanggi para itaas ang boses ko dahil alam at naiintindihan ko ang kaisipan ng mga kaliwa. Hindi nila ako madaling tirahin tulad ng sa mga katutubong Australiano. Ikaw ay puti, xenophobic, racist, bigot. Iyan ang sinasabi nila. Pero hindi talaga ako naapektuhan ng mga label na yan. Hindi ako puti. Ayumanggi ako. Hindi ako maaring maging racist. Kabilang ako sa parehong lahi. Gagamitin ko yan, mga mahal kong Aussie. Sasamahan ko kayo sa bawat hakbang. At ang multicultural na komunidad na yan. Alam na natin ang tagumpay nila. Kaya madoble ang bilang ng manggagawa. Oo, alam natin ang tagumpay nila. Oo. Sa totoo lang, nung sinabi nilang igas ang mga Hudyo, at pagkatapos ay sinabi ng mga taong yon, hindi namin sinabi na igas ang mga Hudyo. Ang sinabi namin ay, nasaan ang mga Hudyo? Nasaan ang mga Hudyo? Di man tama sa gramatika, pero expected na yon sa kanila. Maganda naman ang trabaho nila. Niloko nila ang katutubo. Tinulungan nila ang mga kaibigang Islamista na makaligtas sa gulo. Ang galing ng ginawa nila, kaya naisip naming dagdagan pa sila. Yan ang sabi niya. Anong ginagawa nila? Bumaba ba ang anti-Semitismo? Nabawasan ba ang suporta sa Hamas? O mga demonstrasyon ng mga SIM para sa Palestina? Hindi. Nagkaroon tayo ng isa sa pinakamalalang teroristang pag-atake sa Australia, sa Sydney. Ito ang mga nagawa ng unang 30 maklos. Alam kong bawat kasamahan ko sa estado ay hihiling sa akin ng maklo para sa kanilang lugar. Alam kong si Joe Miguel ang mauuna dahil lagi niya akong tinatanong tungkol dito. Talagang mahalaga ang mga ito, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang pagkakaisa ng lipunan. Sila ang tutulong sa pulisya na ipaalam sa atin ang nangyayari sa mismong lugar ng anumang multicultural na komunidad. Sinasabi na nila, nagpakawala kami ng mga impormante sa mga Islamistang ito. Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa kanila? Kung tunay silang lehitimong impormante, papayagan ba nilang lumapit ang mga ito sa kanila? Hindi. Sila ang nagtatanim ng kanilang mga impormante sa loob ng pamahalaan ng New South Wales. Yan ang ginagawa nila. Ay, ang tanga naman. Ang tanga talaga. Pasensya na, hindi nakakatawa. Ibigay ang mahalagang impormasyong iyon at malaki ang inaasahan namin sa kanila at umaasa kaming madagdagan pa ang mga papasok sa pulisya. Tingnan mo ito. Ganito ang itsura ng Home Office ng UK. Tingnan mo yan. Ang gandang multicultural na Home Office. Isa lang ba ang puti dito? Isa lang ang puti. Sa isang bansa kung saan 80% ng populasyon ay puti. Kaya kapag nagrereklamo ang mga tao sa Home Office tungkol sa Islamismo, itong mga taong ito ang gumagawa ng desisyon at walang nangyayari. Itong mga taong ito. At yan mismo ang ginagawa nila dito sa Australia ngayon. Sa susunod na 5 hanggang 10 taon, mas maraming Muslim ang magkakaroon ng mataas na posisyon. Paalam na sa Australia. Pumunta ka lang sa UK. Ang UK ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak ng lipunan. Hindi natin kailangang umabot sa ganoon o ulitin ang parehong pagkakamali. Oo, 2 taon pa bago ang ating pangkalahatang halalan. At gagawin ko ang lahat na aking makakaya para hikayatin ang mga tao na bumuto para sa One Nation. Pero tayo ay isang bansa ng mga batas. Mayroon tayong mga institusyon at burokrasya. At kapag ang mga institusyon ay nagsimunang kumiling sa isang direksyon, nagiging napakahirap ibalik ang kanilang pendulo sa gitna kapag ito ay masyadong lumihis sa kaliwa, kapag ito ay masyadong naging woke. Kaya may pakiramdam ako na sa susunod na 2 taon, sisirain ni Anthony Albanese ang ating sibil na estruktura, ang ating mga institusyon. Tingnan mo, ang mga magiging historyador ng Australia sa hinaharap ay titingnan ang insidente ng terorismo sa Bondi bilang isang mahalagang punto ng pagbabago. Bago ang teroristang pag-atake sa Bondi, si Anthony Albanese, hindi tulad ng kaibigan niyang si Keir Starmer sa UK, ay nagtatamasa ng medyo mataas na antas ng kasikatan. Pero biglang pagkatapos ng teroristang pag-atake sa Bondi Beach, bumagsak ang kasikatan niya sa lahat ng dako at ang One Nation ay umaangat.
Kaya nagpapanik na sila. Patuloy lang kayo manood mga kaibigan. Inaabangan ko kung may kakatok sa pinto, pero di ako sigurado. Sinasadya akong paulit-ulit itong sabihin. Kaya kung nanonood sila, alam nilang alam ko. Handa ng isip ko na may kakatok sa pinto. Nagbigay ako ng access sa aking YouTube channel sa mga tao na nasa labas ng Australia. At kung ako'y maaresto, sila ang hahawak na aking channel at sila ang, alam mo na, magpapatuloy ng trabaho sa madaling salita. Kaya hindi kami basta-basta susuko. Ang dahilan kung bakit ako invested dito ay hindi lang dahil nasyonalista o makabayan ako, kundi usaping pag-iral ito para sa mga katulad ko. Nakita ko kung ano nangyayari sa mga bansa kapag namamayani ang Islam. Wala nang mga bansang iyon. Tingnan mo ang Iran, Pakistan at Afghanistan. Tinangka ng mga alyado na gawing modernong Afghanistan. Ngunit pagdating ng Taliban, naging legal ang pambubugbog ng mga lalaki sa kanilang asawa. Ibinabalik na muli ang pagkaalipin sa Afghanistan, lahat dahil pinapayagan ng Islam ang mga bagay na ito. At walang sinuman, kahit ang propeta mismo, ang maaaring gawing bawal ang mga bagay na pinayagan na ni Allah mismo. Ito ay utos mula sa Quran. Ito ay isang itinatag na prinsipyo ng Islam. Kaya kahit ikaw ay isang Muslim sa Australia o sa UK, ang mga bagay na halal na, ibig sabihin sex slavery, pambubugbog ng asawa, child marriage at ibipedyo. Walang Muslim, kahit ang pinaka-moderate o tinatawag na lipstick Muslims, ang maaring magbago niyan. Nakikita ko ito bilang banta sa ating eksistensya, kaya sinusuportahan ko ang mga bansang ito. Alam ko na ang mga bansang ito ang lumikha ng pinakadakilang sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan. At ito ay dapat protektahan, dapat itong ipaglaban. Kaya sa susunod na 20 o 30 taon, buong puso kong ilalaan ang aking buhay sa pagpapanatili ng mga pagpapahalagang kanluranin at kanluraning pamumuhay.